Sir, ano po masasabi nyo doon sa balita na nasa ospital daw po si President at nilulustay ang pera ng gobyerno sa paggamit ng chopper? Parang hindi ko yata balita yan. Well, ang masasabi ko lang is we elected a president. We give an absolute power to the president. We give the president the rights to use all the government resources first to protect himself against any harm, against assassination attempt from foreign and local. Kung ako yung presidente, gagamitin ko yung resources na yon para proteksyonan yung sarili ko. Baka naman traffic along the way from Malacanang to St. Luke's, may mga nagbabanta, hindi natin masabi. Lalo na merong hindi pagkakaintindihan ng kampo ng ating presidente at ang kampo ng dating presidente. Hindi naman siguro kalabisan na gumamit ka ng helicopter from Malacanang to the nearest hospitals. Bakit? Karapatan mo yon to protect yourself as a President of the Republic of the Philippines. Baka naman hindi naman siya ang nag-initiate na gamitin yung helicopter. Baka naman mamaya yun ang advice ng kanyang mga presidential security guard o presidential security group. Baka yun ay for security purposes. So kung ako yung presidente, gagamitin ko yung resources na ipinagkaloob niyo sa akin para unang-una higit sa lahat, bukod sa protektahan ko yung taong bayan, protektahan ko rin yung sarili ko. Kasi ano magiging silbi ko bilang presidente kung mamamatay ako? So wala, di ba? So sayang naman na ibinoto nyo pa ako, magiging walang silbi pala ako. Bakit? Mamamatay ako along the way. So yung mga maliliit na bagay na ganun, dapat hindi na yung ginagawang issue. Always remember, the president has cloak of absolute power, and then he may use that absolute power not only to protect the country, but also to protect himself as a president of this nation. Ngayon, hindi na dapat natin ginagawang issue yon yung paggamit ng helicopter. Natural. Yun ang gusto niyang gamitin. Pangulo siya ng Pilipinas eh. Sir, ano po masasabi nyo doon sa napakalaking budget sa Sandigan Bayan para sa mga red carpet na mga congressman? Ayan, hindi ako pabor dyan. Hindi po ako lawyer pero minsan nagbabasa-basa rin po ako ng konstitusyon natin at ang nilalaman po nun ay sinasabi na dapat ang isang public servant ay maging ehemplo ng pagiging modest life. Pero ang ginagawa naman ng mga kongresista, yung SONA, ginagawa nilang rampahan na mamahaling alahas, mamahaling damit, mamahaling sasakyan. Well, maraming Pilipinong nagugutom. Yun po, hindi ako pabor doon. Kasi yung SONA, ginagawa talaga, nakikita ko kada SONA. Hindi lang naman ngayon, kundi sa lahat na nakalipas na panahon. Yung mga kongresista, ginagawa nila yan. Pagpapagandahan sila ng suot. Ginagawa nilang parang Oscar Award o FAMAS Award. Ginagawang fashion show. Kung saan nilalabas nila yung kanilang magagarang sasakyan, magagandang damit, mamahaling alahas. Which is nawawala na sila ng kahihiyan. So yun lang ang magiging puna ko. But yung sinasabi nyo that the president used a helicopter from Malacanang to the nearest hospital, St. Luke's, deserve niya yun. He is the president of the Republic of the Philippines. Wala akong kontra doon. Kasi kung ako man, una, syempre, kailangan ko rin iligtas yung sarili ko. Malay mo, hindi natin masabi, merong intelligence report na aambusin siya. So, you know yon. Kaya sa susunod kasi, ang piliin natin, yung politikong nakasama natin sa hirap at ginawa. Hindi yung may pangalan, hindi yung sikat, at hindi yung dinastiya. Marami ho sa politiko, ginawa na nilang hanap buhay ang politika. Ginawa na nilang negosyo. Di po ba? Huwag ko kayo mag-alala, hindi ako tatakbo. Ayoko na ako. So yun ang masasabi ko. Sana nasagot ko yung katanungan yun. Kung ano masasabi ko doon sa regard sa paggamit ng Pangulo ng helicopter magmula Malacanang hanggang sa pinakamalapit na hospital. Deserve niya yun. Pribiliyo na ho yun bilang presidente. With regards naman dyan sa SONA na pagkalaki-laki ng ginastos na pera while maraming Pilipinong nagugutom, ay hindi ako pabor doon. Next election, piliin nyo na ho yung iuupo nyo mambabatas. Tanungin nyo muna doon sa tumatakbong congressman. Willing ka bang pumunta ng Sandigan Bayan pagka nag-SONA na hindi ka gagastos ng ganito, hindi ka rarampa? Willing ka ba na sumakay ng jeep at kalesa? Ipakita mo na modest life, ang maganda kang halimbawa. Pasok, baliktad doon nangyayari. Yung Pilipino naghihirap, hindi na ho modest. Sobrang sagad na sa kahirapan. Baliktad ho Hindi ho public servant ang tawag sa kanila. Sila yung pinagsisilbihan ng taong bayan. Yun ang nangyayari ngayon. Dapat pag public servant, dapat mas marangya buhay nung pinagsisilbihan. Baliktad po. Yung servant, siya yung mayaman, nagpapasasa sa kaligayahan. While yung kanyang pinagsisilbihang constituent na sinasabing mamamayan, ayun ho ang baon na baon sa kahirapan. Handusay na ho sa kahirapan. Di ba dapat? Pag sinabing servant, mas maayos ang buhay ng amo na pinagsisilbihan mo kaysa sa'yo kasi ikaw yung servant
Tama po ba? Ang nangyayari ho ngayon, hindi ho. Yung servant, supposed to be the servant of public, nagpapasasa sa kaban ng bayan, nag-i-enjoy sa lavish lifestyle. Some of them are extravagant life. Yes, no, lavish lifestyle. Some of them extravagant na talaga. Pati yung kanilang mga kabit na bubuhay sa extravagant life. While yung pinagsisilbihan nilang mamamayan na baon sa kahirapan, lugmok sa dusa at apis, wala nang makain, hinihintay na lang yung iba yung kanilang kamatayan. Biruin mo, mamamatay na may utang. Bakit? Kasi binabayaran natin ang utang ng anak natin at kaapu-apuhan natin yung nilulustay ng mga hinayupak na politiko na yan. Yan ay saradong opinion ko yan. Imagine mo, public servant. Di ba dapat yung servant mas modest ang buhay kaysa doon sa pinagsisilbihan? Tama, mali? Ang nangyayari, yung servant nag-i-enjoy sa kanyang lavish lifestyle, extravagant lifestyle, while yung kanyang pinagsisilbihan, hapis at dusa, baon sa kahirapan, yung iba hinihintay na lang yung kamatayan. Paano mo yung itatama? Maitatama mo yan. Don't vote for them. O, tinanong nyo ako, yan ang opinion ko. Opinion ko yan, hindi naman ako gutom. May oxygen yung utak ko, kasalukuyan akong kumakain. So, hintayin na lang natin, huwag na tayo mag-rally. Hintayin na lang natin na baka may magawa ang gobyernong ito. Naniniwala pa rin ako na kaya niyang baguhin ang Pilipinas. Ngayon, kapag hindi niya yung nagawa, abay, i-encourage ko ako na mamunguna na wala ni isa man sa kanilang salinlahi ang makakabalik pa. But today, let's support. Huwag tayong sumali sa rally. Kasi hindi naman magikero yung presidente natin para ibigay lahat ng kagustuhan natin. Ang total changes, hindi yan overnight. It take a lot of hard work. The president should be brilliant in economic figure, should become excellent in political figure, and dynamic in military figure, and of course, a genius in foreign policies. So baka kasalukuyan pa lang niyang pinag-aaralan lahat. Kahit sino maging presidente natin, Mira, kapag ka instant na pagbabago ang magaganap, ay hindi magagawa yon. Ang kailangan natin, magikero. Dapat sa susunod na eleksyon, ang iboto natin si David Blaine, o kaya si David Copperfield, o kaya si Shin Lim. Ngayon, kung ang hinahanap natin ay pagbabago ng isang bansa, it starts within you.